Happy New Year, class. Happy 2026. Happy New Year. Yan, matagal tayong hindi nagkita. Kasi tagal hindi magkausap. But it's 2026 na. Okay. So, I think we will be meeting for only 2 weeks. Then, tapos na ang first sem natin. So, tapos na ang audit natin. Yung kasabay nun, dahil 2026 na, tapos na ang 2025 period. So, ito na. Magiging busy na lahat. Busy na ang mga accountants, kaya ko. So, tingnan natin kung makakapasok pa yung prop nyo. Nagkakasakit na't lahat. Pero sana kayo ay still healthy pa din, no? Um, and at the same time, busy na ang mga auditors kasi yun, matatapos na yung mga ginagawa ng mga accountants and eventually they will lead to the start of the audit season talaga. So, Happy New Year, Happy New Life, Happy New Work, Happy New busy seasons, and yeah, yung mga bagay na nililook forward natin. So, yep, welcome to the last session na technically andun sa audit process natin. No? So, parang pag natapos mo to, okay na. Kasi in a way, nalibot mo na yung buong audit process. And the rest of our topics are related to some, ano na lang yun, topics na talagang sinasama sa boards but not necessarily in the audit process or procedures. So, anyway, let's proceed. So, ang topic natin for today, for our asynchronous class is auditors, mali pa spelling, report at financial statement. Yan, yun na yan. Auditor's report and financial statement. So, our topics, auditor's report, syempre. Ano yung mga basic elements na nandun? Modifications of the opinion. And I think karamihan naman sa mga to ay na-discuss na natin further. Napiyawan na natin. So, parang it will only take siguro 30 minutes lang yata itong video na to. Tingnan natin. Basta hindi tayo maging masyadong madaldal, no? Um, Next topic, modifications of the auditor's report and other related matters in auditor's report. Kasi maraming mga bagay na pwede mo makita sa loob ng mismo mga auditor's report. It depends upon the opinion that you will give as well as kung ano ba yung mga ni-discover mo all throughout your audit process. So, let's go with our objective. So, by the way, medyo dull yung kulay ng ano natin kasi ang color of the year natin is, ano yun? Cloud white ba? Cloud white or something like that. So, white muna ang tema natin ngayon. Our objectives is first to familiarize the different sections and components in an auditor's report. So primarily, dito naman talaga nakafocus to and we'll just have to have a glimpse kung ano na yung mga yon. And eventually, mas maiintindihan nyo kasi siya pag nagbabasa na talaga ng pinaka-auditor's report. Okay, mag-alala, magiging readers tayo for this coming week. So the second one is recall the types of audit opinion and have an in-depth understanding for such. So, na-discuss na natin yan before. Ay, mga students natin, di ba? Pinagtatanong kayo kung ano ba yung apat na main audit opinion na binibigay natin. So, re-recall lang natin yan and i-apply with this chapter. Third, obtain knowledge relating to key audit matters, emphasis of matter, and other related concepts relating to audit report. So, bagong terminologies, not that complex, KAM, key audit matters, and emphasis of matter. And lastly, apply learnings in the issued audited FS of major companies. Ano kaya yun? Alam niyo na yan. May hapyaw naman na tayo and alam niyo na yung naging homework natin before. So, eto na, ang ating dakilang ladder. So, congratulations kasi nasa last stage na tayo, last step na tayo, which is issuing a report. Yeah. Okay. Yeah, as stated kanina, this will be the last topic na primarily related talaga to audit. And yeah, masaya din ako na nakatapos tayo dito. Okay, let's proceed with the discussion. So, the general purpose financial statement. So, ito yung mga ino-audit natin, di ba? The auditor should have the initiative to check
everything sa financial statements. And primarily, they do check these two presentations, fair presentation framework and the compliance framework. So for fair presentation framework, dapat yung financial statements mo is, yun nga, nagko-comply with the particular framework para masabi natin na they are reported based on the standards, based on the yun nga, underlying framework, and we have the reasonable assurance na okay siya or tama siya. Dahil nga ito ay fair presentation, it also discusses that management needs to provide disclosures para masabi natin na fairly represented nga or fairly presented yung mga financial statements na to. And just in case na yung framework na yun ay dapat mag-depart sa framework na yun, sinasama din natin dito sa fair presentation framework. So, these two criterias, the last two criterias, yun lang naman yung pinagkaiba niya or wala dun sa compliance framework natin for financial statements. Okay? So, ano na ba yung mga frameworks natin na yan? So, yung tatlo, PFRS, so yun na yung full PFRS. Second is for SMEs, small medium enterprise, and lastly for small entities. So, during the practice talaga ng pinaka-audit, no, sadyang mahirap. Hindi naman mahirap. Marami masyado for PFRS, the full PFRS. We have this what we call checklist. Pagka sa audit kasi meron checklist yan. And pagka depende yan sa framework na gagamitin mo. So lahat ng nakalagay sa PFRS framework, meron yung working paper yung mga auditors doon na chinecheck nila lahat. Lahat. Sobrang dami nun ay if I can recall around 1,000 yata, more than yeah, questions yun. So parang 1 to 2K questions, full PFRS. Lahat yun is check mo if yung ginawa mong audit sa financial statements is nagawa mo ba and ano yung mga documentation mo doon. Parang like ano yung results, saan ba siya makikita sa FS, parang ganun. So lahat yun, check mo. So pinakamaswerte ka na lang din talaga pag yung client mo is using these two other frameworks. So the smaller frameworks, PFRS for SMEs and SEs, small entities. Okay? Pero yun nga, di ba, alam naman natin, pagka mas mounty yung ginagawang client, malamang sa malamang, mag-isa ka lang. So, way pa din yan talaga. Okay? Okay, for unmodified report. So, medyo ano lang tayo dito kasi medyo self-explanatory naman yung book. Sobrang dami lang mga nakalagay na narratives. Pero, na-discuss na naman natin to lahat, di ba? Unmodified report. So, you issue a report na talagang malinis yung financial statements. The management do confirm that they are aligned with the framework. Lahat ng sinasabi nilang assertions is tama. So, highly likely, a modified report yung bibigay mo. Meaning, mali siya. Okay? So, ito yung most common in the uh, uh, audit world, no? Yung unmodified report natin. So, we all know that the end product of financial statements is an audit report that contains the audit opinion about the fair presentation of the financial statements. So, matik naman kasi and madalas makikita mo talaga unmodified report unless merong kalukuhang ginagawa yung mga clients natin. Okay? So, according to PSA, uniformity in wording of the auditor's report is required. So, you will scan different kinds of audit reports and mapapansin mo na, ay, parang ano naman to, sirang plaka. Kasi paulit-ulit lang naman pala yung sinasabi. Bakit? Kasi it generates a sense of credibility na parang ah, porket malaki yung company, kunyari, may in-audit ka malaking company and maliit na company, pag sinasabi mo na, ay, masyado namang ano itong malaking company na to, na parang ang dami-daming sinasabi and medyo hindi na yata maganda pakinggan dahil siguro ano ba siya, malaking company, dapat ano, ganyan, ganito, ganyan. Hindi. At parang wala kang bias pagdating sa mga ginagawa mong report. Dapat yan ay uniform para yung public ay titingin na lang kung ano bang klaseng report to, ano bang klaseng opinion yung binigay sa mga clients natin. Okay? Kapansin niyo yan. Okay. Ito, mga ano lang, this topic is self-explanatory. Dapat nga hindi na ako nag-record no? Kasi kaya nyo naman basahin. Lahat ng yan, andyan naman na. Okay. And mas, yun nga, as stated earlier, mas makikita nyo kasi siya, mas ma-appreciate nyo siya pag nagbasa kayo ng mga audited FS natin. Huwag kayo mag-alala. Mamaya. Okay.
So basic elements of the unmodified report tayo, no? So yung malinis. First of all, yung title. Dapat nakalagay dyan, report, auditor's report on financial statements. Kasi mapapansin nyo yung mga pinakita natin or share screen, excuse, na financial statements. Maraming section yan. And malalaman lang natin na auditor's report siya kasi may title. Simple as that. Napakahaba ng libro, pero puro ganun lang naman yan. Okay, subject monitor, common sense. Okay, addressee. So, for the addressee, kasi ano nga yan, report. So, kanino ba siya binibigay or sinasubmit? Mostly to shareholders. Nakalagay sa book natin is shareholders or board of directors, but primarily talaga shareholders kasi it constitutes the public, di ba? Kasi sinabi natin shareholders, they are those na hindi involved sa management. And primarily sila talaga yung titingin or parang third party natin na titingin ng mga ginawa natin sa audit, pati yung FS ni client. Okay. So for auditor's opinion, meron tayong snip na kinuha from one of the audited FS online. So, makikita nyo dyan, in our opinion, the company consolidated financial statements present fairly. So, pag sinabi mong present fairly, gano'n, makikita ko, may mga clue kasi dyan kung ano ba yung klaseng opinion yung bibigay. Hindi naman nila agad sinasabi na unmodified opinion. Okay? So, pag sinabing present fairly, it primarily relates to unmodified opinion or an unmodified report. Okay? Kung mapapansin nyo yan, you will check kung ano-ano ba yung mga kaiba. Meron mga illustration sa books kung ano ba yung pinagkaiba kung modified, unmodified, disclaimer, or adverse yung opinion na binibigay. And mapapansin mo, it is comparative and consolidated financial statement audit for December 31, 2023 and 2022. Mahalaga yan kasi um, kung kadalasan naman talaga comparative financial statements audit yung ginagawa. Unless na lang nga kung first time of operations. And yeah, I think yun lang talaga. Depende pa yung kaso pag dati siyang in-audit ng other auditors or predecessor auditors kasi malamang sa malamang kahit i-audit man yan ng predecessor auditors is ilalagay mo pa rin yan. Okay? You have to check if the beginning balance ng 2023 in this case is dapat tama. Okay? Okay, proceed tayo. And its consolidated financial performance, consolidated cash flows for the each of the 3 years in the period ended December 31, 2023. So I think na-miss out lang nila yung for 2021. Dapat nilalagay yan eh, pagdating sa auditor's opinion. Okay? So, we have your opinion, then, syempre, dapat may basis yan. So, it's a long paragraph, detailing, ano ba yung basis mo? Kasi paano maniniwala yung client or yung shareholder sa'yo na ito yung opinion mo kung hindi mo naman ipapakita kung ano bang ginawa mo. Okay? Okay. Next na kasama doon is responsibilities for the financial statements. Kanino ulit yung responsibility ng paggawa ng FS, malamang sa mga clients, okay, sa management. And dahil doon hiwala yung responsibility natin, the auditor's responsibility for the audit of FS. Alam niyo naman na yan, dapat niyang i-disclose yung mga yan sa auditor's report. Yun nga, to gain trust sa mga or to give trust rather sa ating mga clients na ito yung mga ginawa namin at ito yung ginawa ng mga client namin. Okay? Kasama na dyan yung other reporting responsibilities, kung ano pa ba yung mga dapat malaman ng mga shareholders natin, and paano maniniwala yung mga yan kung hindi naman siya pirmado ng partner. Okay? The auditor signature. Halos karamihan naman talaga sa mga auditor's report, dapat talaga partner or like partner yung common talaga na may ilalagay na tag nito, signatory. In addition to their name, their signature, sinasama din doon minsan yung ano nila, CPA license number and kung ano-ano pa ng mga parang credentials para mapatunayan or like to have a tawag dito, deeper proof na umukay sila to sa auditor's report. Ito yung binibigay niyong opinion. Okay? Again, ito yung pinaka-objective natin pagdating sa audit. So, we also have the auditor's address. If you are part of the audit firm. So si partner na to, bibigay niyo yung address ni firm. Okay? And pinakamalaga, date of the report. Okay? Sabi nga natin, di ba,
Ito kasi yung magko-conclude kung hanggang saan lang ba yung mga naging audit procedures natin, primarily or more specifically to the or in relation to the subsequent events. Okay? So lahat na nangyari up until the date of the auditor's report, yun na ino-audit. So napakahalaga niyan. And madalas naman kasi yung date of the auditor's report ay near or equivalent to the issuance of the financial statements. Okay? Basic, nalaman mo na yan dati. Okay, nire-reiterate lang natin. Okay, nasabi naman natin kanina na unmodified report, ito yung um, tawag mo dito, default. Okay, default. Pero syempre, merong mga bagay na nagka-cause or like yun nga, reason bakit kailangang may i-modify, kailangan may baguhin. Which is, dito nga dahil sa dalawang primary tawag dito, events that may happen all throughout. Na-discuss na natin ito, paulit-ulit tayo, pero ano yun lang natin, no? I-reiterate na lang natin. Okay? So, due to material misstatement, dahil inappropriate yung accounting policy, na misapply yung accounting policy based, kasi di ba lahat naman ng nilalagay natin sa accounting natin based sa PFRS. So, kung meron kang maling nagawa doon, maling valuation, maling amounts, so dyan yung mga malabas yung mga misstatements natin pagdating sa mga ginawa nating substantive procedures. So, dito siya. Okay? The third one is inappropriate or inadequate disclosure. Again, lahat naman ng sinasabi natin is based sa PFRS and meron doon mga appropriate disclosures na dapat nilalagay. So pag hindi mo yun nilagay, considered pa rin as a material misstatement. And another reason bakit nagmo-modify is due to scope limitation, yung mga naging hindrance natin sa pagkuha ng evidence all throughout the audit. Maaari itong client imposed or dahil lang may nangyaring kakaiba or circumstance imposed. Kadalasan naman ang nangyayari is client imposed or no, rather, circumstance imposed. Kumbaga meron lang mga bagay na nangyari pa hindi natin makuha yung mga evidence. Siguro, like, let's say na lang din, no, pagkasunog ng mga documents, alam niyo na yun kung mga nangyayari mga ganang bagay sa yung mga, alam niyo na yun, yung mga bagay na nangyayari sa current events. So, kung nagbabasa ka pa rin or nanonood ka pa rin ng balita. Okay. Kung tayo sa client imposed scope limitation, so pagka pinigilan ka ni client na kumuha ng information, pinagbawalan ka, like let's say confirm yung account receivable balance sa mga customers, o kaya hindi kayo hinayaan mag-inventory count, mga ganung bagay, di ba? O kaya hindi kayo hinayaang makipag-communicate with the legal team, o mga ganung bagay. Ulit yan. Ito yung mga bagay na pwede mong gawin. Either qualified, magbigay ng qualified opinion or modified opinion, mag-disclaim ng opinion wala kang sasabihin, or mag-withdraw. Okay? Actually, ito yung option na hindi natin gaano pang na-discuss kasi ano lang 'to, eh, masyado siyang it's the last resort. Okay? Imaginin mo, nag-audit ka ng napakatagal, nakapag-understanding ka na, nag-process narrative ka na, nakapag-internal control ka, ano pa, okay, effective yung internal control mo, nakapag-TOE ka. Then, nakapag-ano ka, analytics ka from planning, tapos yung the actual testing, during testing procedures, then nakapag-subsequent event testing ka pa. At sandamukal ng mga yung ginawa mo, vouching na ginawa mo for test of details. Then, ano pa ba, naka-identify ka ng mga misstatements tapos nilagay mo, pinopost mo. Then, ano nangyari? Kunyari, for example, the scope limitation, hindi ka binigyan ni client ng karapatan na makipag-usap kay attorney. Anong nangyari for subsequent events? Ano yung option mo? Withdraw. Imagine, imagine sobrang dami mo nang ginawa, nagpakahirap ka na't lahat. Isusuko mo lang. Okay, okay. I-relate nyo na lang yan sa nyo, mga kanya-kanyang buhay, no? Pero, withdrawal, ginagawa mo to, mag-withdraw ka, simula pa lang, okay? Huwag mo na patagalin. Okay? Kung ayaw kang, kung ayaw sa'yo, ay, ganun ba? Kung ayaw sa'yo or ayaw ibigay sa'yo, i-withdraw mo na. Okay? Pakawala mo. Let go. Okay? Ano? Pero again, pagka marami ka ng ginawa,
Okay, saka pa lang yung option for withdrawal. And hindi naman yun ano, hindi yan hindi yan kadalasang ginagawa kasi nga lahat ng efforts na ginawa mo sasayangin lang ba? Okay, okay. Proceed tayo? Okay. Discuss natin yung, relevance nung dalawang 'to, kung ano ba yung klase ng opinyon na ibibigay mo. It matters due to or it relates to the material effect as well as the pervasiveness of that effect 'no, of that, event pala rather. 'Pag material siya and pervasive meaning material and not pervasive. Ibig sabihin malaki yung amount niya based sa threshold natin, then not pervasive meaning hindi naman niya naapektuhan yung other accounts or the other parts of the financial statements, qualified lang. Kasi nga ano ba yung definition ng qualified, meron ka lang mga bagay na nakita na, kailangan sana maayos, pero the rest naman okey. So qualified ka, okey? For material misstatement 'yan. Then 'pag material and naapektuhan niyo yung other accounts, very good example sa inventory. Na parang andiyan kasi nakasalalay na yung ano mo, asset mo, yung revenue na na-generate mo din siyempre yung cost ng paggawa ng inventory, madadamay na yung mga, net income, mga gano'ng bagay. So, apektado yung BSIS, ang dami 'di ba? So, mag-adverse ka kasi, hindi nila yung tinama itong mga material misstatements na 'to. By the way nga 'pag may hindi lang naman nila tinama or hindi nila inayos, you will generate or you will give an adverse opinion. In contrast with scope limitation, we have two options, no? 'Pag material and not pervasive naman, meron ka lang mga bagay na hindi lang nakita pero ayun, okey pa naman yung the rest, so qualified. 'Pag ano, in contrast naman 'no, puwede ka pa kasing maging ano, magkaroon ng unqualified opinion for scope limit kahit may scope limitation 'pag nakahanap ka ng alternative procedures. So, for example, etong si ano, legal team, hindi ka lang naman hinayaan na, um, tawag dito, hindi ka na hindi, mag-iba tayo ng ano, okey, for example, receivable. So, parang meron kang lang bagay na hindi ka hinayaan na makipag-communicate with a certain client or certain customer ni client, then you may perform other alternative procedures. Puwede kang, makipaghingi ng, confirmation with other parties, puwede yun o kaya maka-check ka ng mga other reports. Basta pagka meron kang ginawang alternative procedures, kahit may scope limitation yung client, puwede ka pa ring maging unqualified opinion, okey? Pero 'pag yun nga material siya and very pervasive, naapektuhan niya na lahat, gagawin mo, disclaimer. Okey, ka na lang magsalita, wag ka na lang kasi hindi ko na wala ka namang ginawa or like wala ka namang magagawa kasi hindi mo nakuha yung sufficient and appropriate evidence mo, okey? Oh, yan yung mga tatlo na the rest qualified, adverse, and disclaimer. Qualified, okey naman sana lahat pero lang isa or dalawa or konti. Yung adverse, sobrang pangit ng FS, okey lahat mali-mali yan, wag mo ng i-ano, yeah. Then for disclaimer, no comment. Yun lang, yeah, no comment. Madali na tayo diyan. Okay, so paano or ano ba yung magmo-modify pagdating naman dun sa auditor's report? Kasi nga 'di ba nasabi natin na yung default is unmodified opinion. Paano kung nagkaroon ng mga ganito, material misstatement and scope limitation? So ito yung summary. Okay, for opinion section, siyempre mababago yan from unmodified, gagawin mong modified, adverse, or disclaimer. Basis malamang kasi nga nagbago yung opinion mo, magbabago yung ano mo. Paki-check na lang pala yung nasa book class 'no, kasi parang may error dun and I think ito naman na yung mas tama. For the responsibilities for financial statements, walang magbabago kasi nga sino ba yung may responsibility ng financial statement? Si client pa rin. Ang maiiba lang is for auditor's responsibilities. Again, may correction tayo diyan, yung may magmo-modify lang is yung sa scope limitation, sa auditor's responsibilities kasi nga pagka, nagka-scope limitation ka, tapos material and very pervasive dapat wala ka ng sasabihin. So, dapat hindi ka na kumbaga yung responsibility mo is very limited na rin. So, kailangan mo rin siyang i-modify, kailangan mo siyang i-disclose pagdating dun sa auditor's responsibility section. Okey? Okey, ito mga ano lang 'to, self-explanatory puwede mo siyang basahin sa book, pero
Discuss na lang natin ng mabilisan kasi madali lang naman 'to mga 'to, okey? Okey, piecemeal opinion. Sinasabi lang nito na what if etong section na 'to qualified, yung the rest unqualified. Kasi parang ano naman 'to, okey, PC cash, AR, PPE, mga gano'ng bagay qualified. Ang ano lang unqualified natin investment ganito, tapos ito baka ano, oh, 'di ba sobrang ano, sobrang hindi siya uniform. Okey, pinagbabawal kasi 'tong piecemeal based 'to kasi in a way or in a sense nawawala na yung essence ng ano natin, modified opinion, 'di ba? Kasi sasabihin mo, "Oh, okey naman 'tong qualified 'to, pero yung the rest unqualified naman." Parang gano'n din siya, eh, pero wala kasing uniformity. So sinasabi mo na lang din na kung itong section na 'to is qualified tapos yung the rest is unqualified, eh, di mag-ano ka na lang, unqualified opinion kasi meron ka ngang nakitang isa, kakaunti. 'Pag marami, adverse. Okey, mga gano'ng bagay. For going concern, nabanggit na naman natin 'yan. And, dapat yung mga 'yan is idi-disclose 'pag 'yan and either hindi dinisclose, 'di ba, puwede kang mag-resort to a modified opinion. Key audit matters and emphasis of matter. Ito na lang ang mas i-ano natin 'no. For key audit matters, um, kadalasan 'to is present sa mga listed entities. Pero may trend na rin naman ngayon na lahat ng key audit matters or lahat ng mga significant events na mga ginawa mo sa audit is dino-document mo, okey? Whereas on emphasis of matter, ito naman yung mga bagay na binibigyan mo ng, kumbaga parang, more significant. Kailangan makita agad ng mga readers. Puwede yung mga key audit matters na 'to ay possible emphasis of nakalagay sa emphasis of matter nila, okey? So, for key audit matters, we have 3 steps to identify kung ano ba yung mga bagay na ginawa natin na dapat ilalagay or yung significant. First is the matters that were communicated with those charged with governance. Pag kinommunicate mo 'to, lahat mo 'yan, i-collate mo yung mga 'yan. Ano na ba yung mga bagay na 'yun? Pangalawa, parang i-filter mo dun yung mga matters that required significant auditor's attention. Ano ba yung mga bagay na mas nahirapan tayo, sobrang daming ginawa natin. And lastly, yun nga, yung matters of most significance, malamang sa malamang kung ano yung mga related sa current period. Okey? So, lahat ng 'yan dapat ilalagay mo 'yan pagdating sa key audit matters, okey? Yung mga pinaka-significant activity na nagawa natin, okey? So, notes lang natin, select a smaller number of matters kasi first of all, nag-categorize ka kasi and you just need to put the most significant issue, most significant finding in the first paragraph nung, key audit matters mo. Okay, and yun nga, relate mo yung current period only. Hindi naman necessarily for so kung 2025 audit tayo, 2025 lang lagay mo. Possible lalagay mo pa rin yung for 2024. Again, current period audit lang yan, pero dahil nga comparative yung financial statements mo, ilalagay mo pa din parehas na period. Pero madalas makikita mo naman na current period lang yung maapektuhan, or madalas yun lang yung nakalagay. And it should be noted na dapat walang key audit matters 'pag nag-disclaim ka ng opinion kasi nga wala kang ginawa or wala kang sinasabi. Bakit ka magbibigay ng ano mo, ng key audit na ginawa mo, eh, hindi ka nga nakapag-ano, hindi ka nga kumbaga may scope limitation nga. Paano gagawin mo, anong ginawa mo, 'di ba? Common sense. Emphasis of matter paragraph. So, ito yung mga karaniwan na inilalagay sa section na 'to. Sa significant uncertainty, okay? Early application of accounting standard, major catastrophe, subsequent discovery of facts, and special purpose financial statement. So, parang mga ano lang 'to, 'di ba 'pag nabanggit mo 'yan or 'pag napansin mo yung mga 'yan, ano yung mga 'yan, okey? Ano yung nangyari? Parang kumbaga pagpalagay mo na lang, ito yung mga headline sa balita. Na kailangan makita agad ng mga ano, ng mga users or mga readers natin 'no. Hindi na natin masyado isa-isahin kasi common sense naman na nga. Okey, like ito significant uncertainty, bigla lang nagkaroon ng kung ano man, major catastrophe, biglang nagkasunog sa company, nagkaroon ng scandal, mga gano'ng klaseng bagay. Subsequent discovery of facts pagdating dun sa mga sa subsequent events na natuklasan natin, 'di ba? So, lahat ng mga 'yan is ilalagay mo dito sa emphasis of matter paragraph. We also have the other matter paragraph. So, parang ano na lang 'to, mga latak na tingin mo hindi naman gano'n kailangang i-emphasize pero maganda na rin na malaman ng mga readers natin.
Okay? FS prepared using more than one financial frameworks kasi baka magkaiba yung need na valuation or kung ano mang framework na kailangan pagdating sa mga particular account na yon, limiting the use of auditor's report, sinasabi lang na dapat ito lang yung mga gagamit nito or like dito lang siya applicable, subsequent discovery of facts again and again, and reporting on comparative information. Okay? So, madalas naman lalagay talaga yan na ano ba yung kino-compare mo? Yung 2025, 2024, pwede rin yung the other year pa. Kadalasan nangyari naman yun, di ba? Mapapasin yung tatlo yung kino-compare for listed entities. Okay? Ito, mahalaga mong check yung if yung prior year ba ay in-audit ng continuing auditor. Kasi pag yan ay in-audit ng continuing auditor, wala naman masyadong complication kasi nga yun yung yun yung nag-audit and kung reinstate niya yung previous year na report niya or opinion, madali lang niya mababago. Whereas pag yung predecessor, may predecessor auditor, pwede niya kasing baguhin yung report previously or nung prior year. So, kailangan magkaroon ng mga communication, mga ganyan-ganyan. Pero madalas naman, kay ano na rin yan, kay successor auditor na, yung nagbibigay ng, or nagre-reinstate nung opinion nung prior year. Pag naman yung prior year is not audited, actually, hindi pa ako nakakita ng ganong klaseng, napaka-uncommon niya. Pero kung ang dapat mo lang kasing i-check dyan is, tama ba or naging tama ba yung mga beginning balances mo? Kasi dapat part yan naging procedures mo for the current year. You have your beginning, matatandaan yung mga tawag dito, working papers natin. We have the beginning balances. Okay? Other topics pa ulit, other matter paragraph na discuss na natin. For other information, okay? Yung sa site na binigay ko sa inyo for PSE, nagsasubmit din yung mga listed entities ng mga annual reports nila. So, yung bagay na yun is, pagdating sa audit, i-check mo rin siya. Or like, babasahin mo din siya. Okay? Then, i-check mo yun, i-compare mo yun with kung ano yung mga nakalagay dun sa ano nila, FS. So, dapat walang material inconsistency and material misstatement of fact. Otherwise, kailangan baguhin yung mga naging opinion mo. Okay? Other topic ulit, audit of group of financial statements. Actually, I am a part of a group FS. Okay. Nung unang hire ko, and yung unang designated client ko. So, kasi nga, we are a service department. So, yung client namin is more on the service industry and based siya sa abroad. So, malamang sa malamang, meron lang mga auditors doon or like yung counterpart naming firm from the other countries, then makikipag-communicate kami. Since yung client namin is primarily based abroad, meron lang silang parang branch na nag-ooperate dito and parang for the financial reporting framework or purposes, dito rin sila parang nag-outsource. Pero technically, hindi siya outsource kasi part siya ng part talaga siya ng client. So, yung reporting body is nandun sa abroad kasi dun nga siya based. So malamang sa malamang sila yung group auditors. May tayong tinatawag na group and component auditors. So common siya pagka yung mga international yung clients mo kasi nga due to disparity of the locations. So sila yung group auditors, yung kami naman yung tinatawag na component auditors. So parang meaning lang yan is kumbaga taga-tulong kadalasan. Okay? Pag significant yung gagawin or significant yung matter na kailangan gawin, ayun, mapupunta siya sa amin. So, ganun yung nangyayari sa amin. Lahat kami yung nag-test ng controls, kami yung nag-test ng TOD, substantive procedures, and analytical procedures. Ang kaibahan lang is yung pag-issue ng financial statements. Like the final balances itself, the review and audit ng pinaka-financial statements as well as the auditor's report, hindi siya sakop ng component auditors. Kasi nga, group auditors yung gagawa nun. Okay? Simple as that. Okay? Ang pinaka-challenging talaga yung mga local audits. So, yun na yung mga naging previous, subsequent clients ko nun, in which talagang full scale yung naging audit. Wala kang ming katulong. Hindi rin siya sense na group auditor kasi nga local audit lang naman kami. Wala kaming counterpart with the other um, firms abroad kasi nga local yung firm.
Malamang sa malamang 'pag gano'n 'yun. Kung local ka, full scale audit. 'Pag international yung client mo, may group audit na tinatawag, okey? And lastly, ito na lastly, 'di ba, Happy New Year. Special Purpose Financial Statements and Reporting on Summary at S. Itong mga 'to meron kasing mga bagay na or like auditor's report na for the purpose lang na nasa sa loob lang siya ng entity or ng client. The client and yung gagawa mismo ng financial statement. So yung mga yun, they provide different kind of assurance na ah, hindi gano'n ka or like hindi gano'n kataas as compared with audit, okey? Itong bagay na 'to mas di-discuss na lang natin siya for the next topic. Actually, yung mga the rest of the topics are, quite ano na lang, latak na lang. Latak, sama ng ugali. Kasi yeah, class, tapos na yung ano natin discussion. For quiz, there will be no quiz pero may homework ako sa inyo and to be submitted by January 10. So, bago tayo magklase next Saturday, okay? 2026 na, January 10, 2026. Okay. I think this will be the last homework. Yeah, the last homework. The chapters 12 and 13, assurance and related services, and code of ethics and RA 9298. Okay. For next week, we will discuss yung 12 and 13. Pero take note kasi pakibasa nung assurance, related services, and code of ethics. Pero yung RA 9298, please kindly search online. Okay? Magdi-discuss pa rin naman tayo, pero kindly search online kasi merong mga amendments pagdating sa RA 9298, the Philippine Accountancy Act of 2004. Okay, so malamang sa malamang naman kasi talaga maa-update at ma-update yan. So, better to have online resources as well. Okay? So, for your homework na to be submitted January 10 in an A4 bond paper, summarize the auditor's report from the audited FS online of your team's major client as discussed. Di ba? Pinag-read in advance ko na kayo. Kindly do a one-page back-to-back. One page? One paper lang pala yun. Mali, two page yan technically. One paper back to back, handwritten, and as much as possible, maging brief. Okay, brief yung mga ilalagay mo. The key lang talaga. Key terms, key thought, mga ganong klaseng bagay. Hindi ko kailangan ng buong ng buong nakalagay sa auditor's report. Gusto kong makita nyo kung saan-saan ba yung mga sections na yun and ano-ano ba sila. Okay? Pati yung auditor signature, ano ba yun? Ano ba pag auditor signature? Ah, yeah, bawal kasi tayo mag-forge. Um, Mag-imbento ka na lang. Pero iba yung pangalan ilalagay mo sa partner. Okay. Lalagay mo sa partner is pangalan mo. Malay mo maging audit partner ka soon. Tapos ilalagay mo ang signature. Okay, signature. Okay? So that will be your homework to be passed next Saturday. And your partner, yung based doon sa team natin, so yung magko-collect and should pass this by next week's class. Okay? Bago tayo mag-start ng discussion for chapters 12 and 13, which will be the last of the whole sem, end of the subject. Taka naman, tapos na. Okay? Again, ito yung mga sources for the FS and I think nagawa nyo naman na yan. And that would be all, class. So, this will be the last in audit related talaga, but this is the second to the last ng ating lesson or topic discussion. Okay? So, yun lang. Um, Magkita-kita pa naman tayo and galingan nyo sa exam kasi baka pahirapan ko na naman kayo. Kasi bago yung taon pero hindi magbabago ang inyong Kuya Chill. Okay. So, learn well and do your best. And hopefully, ma-appreciate mo yung audit. Na-appreciate mo yung audit. And most especially, sana makita ko kayo na nasa good company. Malay mo, nasa audit ka na rin. And soon, you'll be an audit partner. Who knows? Okay? So that's our class. Happy New Year. Happy 2026. And peace.